natin pagandahin ang bayan. I'm 71. I do not even expect I could complete the whole, that's too far away. Tatlong buwan lang tayo, bakbaka na eh. So, but no more yung umuwi kayo. Kaya kayo, pagka may maghingi sa inyo, sa airport pa lang, sampalin mo na kagad. Totoo. I will authorize you to use, huwag naman barilin kasi. Sabagay, galing man kayo sa labas. No more yung bala-bala. Kakainin mo yan. Sabi ko, pag sinabi kong, huwag ninyo akong hiyain, mga kasama ko sa gobyerno, huwag ninyo akong hiyain. Do not put me to shame. Kasi talagang babanatan kita. Maniwala ka. Ay, so. Magtanong ka lang taga Davao. Taga Davao, nung na-eleksyon ako, sabi ko, criminals, go out of my city because if I find you here, I will kill you. That is a legitimate and valid statement. Sabi ko, mga durugista, umalis kayo. Pag hindi kayo umalis, papatayin ko kayo. Yung hindi umalis, patay. Yung iba, ewan ko, karamihan ng problema nila sa Pilipino, sa Malaysia. Kasi nandoon yung mga, pati sa Hong Kong, di naglispatan, doon kayo sa ibang lugar. Huwag sa Davao City. So, look at Davao City. It was ahead of its time. I was just pumuputok pati yung simbahan natin, airport. But because talagang hinawakan ko, na medyo magulo, pero along the way, it was almost, sabi ko nga in the speech ko, it will be a rough ride. Come and join me. Di ba sa inaugural speech ko? Kung ibig sabihin, madugo to. Pero kung, then, stand by my side. Ubusin natin yung bad boys. Kasi ako bad boy noon. Nag-graduate naman ko, good boy na ako ngayon. Kaya nito ha. Si Sunny Dominguez. Kababata ko to. Davao. Since kindergarten. Valedictorian yan. Valedictorian. Sa ating namin sa high school, second year, nasipa ako. Siya patuloy ng valedictorian. Ako napunta ng Digos, Davao del Sur. Utang anak tagal. Na took me 7 years sa high school. Palakbay lang. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, may teacher yun eh. Wala ka nag-ipag-asa kasi 75, 72. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, hulog ka pa dyan. Nandahan lang. Sabi na, so my mother never really, what's sad is that hindi niya ako naabutan sana maging presidente. At tatay ko talagang tagal na namatay. He left this universe. Talagang walang sabi niya hanggang pantalan. Bisaya yan eh. That's a cliché or an idiom in Visayan. Pag sinabi hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin yung kargador ka lang. Ayan ang tatay ko, ikaw? Hindi kami he died. Hindi ko masaya maganda ang relasyon namin. Hindi siya believe sa akin. Ikaw, pantalan ka lang. Si kargador, gusto mo? Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige karga ko. Okay naman yan. Kaya 75. Sino pa? Yasay. Karumate ko man to. Karumate kami sa law school. UP siya, Padre Paura, San Beda ako. Bright. Doresa. Doon ako napunta sa high school na nandoon si Doresa. Naabutan ko siya. Nauna pa siya graduate sa akin. Anak na. High school. Ano ba to? Totoo. Doresa was valedictorian pag-graduate. Puro yan sila valedictorian.
ang Defense Secretary, John Lorenzana. Alam mo, hindi ko alam yan. Pastor Kibuloy is from doon pinanganak, Cotabato City. Si Delphine assigned on he brought in the second, 1 battalion of the Scout Rangers noon. Davao, magulo. At siya, tapos nakilala kami because I was mayor. Kaya siya, nung naghanap pakapa ako, valedictorian. Alam mo kung sinagsabi sa akin? Pastor Kibuloy. Yan ang valedictorian namin. Sa PMA. PMA ito. O puro valedictorian. Kair. Good lawyer. Si John Esperon. He is my advisor sa national security. So tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Diba? So there's no secret actually. All you have to do, baski you have to have values in life. Baski ako ganito lang, sabi na pumapatay, yan ang gusto mo eh. Sinabi ko na sa inyo, hinto. Ginusto mo yan. You have the free choice. Kaya itong mga extradition, walang. I look beyond that. Hindi ako nagsasabi na patayin mo yan si ating ambassador. Sinabi ko lang, magtrabaho kayo and give me a clean environment. Yan ang order ko kay Bato, yung PNP chief. Ito naman, kasing yabang ko. Tinawagan ko, Batole ka. Gusto mo pa na matagal ka sa pwesto mo dyan? Sir. Kasama tayo, sir. Huwag ka masyadong payabang yung unahan mo pa ang presidente. Tumahimik ka dyan, oh. Huwag mong kunin yung estilo, hindi mo papanahon. Sige, pagkatapos mo tumakbo ka ng back-upan kita. Mananalo yan. Ganun-ganun lang yung uli. Pero by that time, kung you have to create the problem to react to it, because if there is no problem, nothing to react to, so wala ka. That's the reason why. You have to have a problem, and you are the problem solver, but you have to create the problem. You do not solve the problem, you do not react based as no problem at all. Wala. So, ganito lang ang panahon. I'm just reacting to the problem. Kaya kung wala yan, sabi ko nga, yan you have also my word. 6 years ago. But if they can craft not the cabinet, but yung peace natin. Nagkipag-usap ako sa komunista. Nag-uusap na tayo ngayon sa Oslo. Doresa is really a jet-lagged guy. Pag ganun-ganon, kailan ka dumating? Kahapon pag ganun-ganon siya. Sabagay, international celebrity niya siya sa iyong. Siya yung tinatanggap ng iyong. Siya yung tignan. Sabi ko, sige, inyo na yan si Doresa. Marami pa ako dito. He's handling the PR, goodwill, ganon. Ako naman, buga ng buga, because I do not want, ganun ako eh. Baski tanongin mo, buhay pa naman si Presidente Arroyo, baski sarap ni Presidente Arroyo noon. Because I was taken in, di ba, ginawa niya akong advisor o consultant on public security. Pagka nandiyan kami sa loob, patawag kami, tapos hindi kami nagkaintindihan yung mga general. Nagmumura ako eh. Kayo dyan eh. So, gano'n lang ang bunganga ko, but wala akong paksabayan lang ako. Kaya, baski anong klaseng argument natin, wag lang sana, it is an issue of my country. Talagang magka-problema tayo. Kaya yan drugs, it is not really an issue of drugs. It is the survival of the next generation.
Kasi kung puro may tama yan lahat, it starts with the family. Magsiseparate talaga. Pangkahan kita, ay ano pala yan, putulin niya para hindi mag-abot ng Pilipinas. Di, wag na lang mapapasubo pa. It's okay. Ang pamilya talagang sasabog. It starts with the family dysfunctional. Then ang anak mo problema, magnakaw na. Yeah, that start na. Ipagbili yung mga kotse ninyo. Hanggang wala na. And 1 year, 2 years use of shabu. Sabi nga ng Amerikano, sila mo nagsabi, will shrink the brain of a human being. Now, how many of the Filipinos, of the 4 million, have their brains shrunk already by shabu? Tanungin ko ang human right. You worry about the 3,000? Hindi nga nyo, sabi 3,000. Let me ask you, who was my 50th victim? Sinong pangalan? Babae o lalaki? Anong edad niya? Saan tinapon? Anong ginamit? Mahirap yan ganun. You just make a sweeping step tapos ipakulong mo ako. Buang. Takutin ng ganun. I have this, it is a, sabi ko nga kung totoo man, ikulong na ninyo ako, I do not mind. 71, how many years more? 5, 6, 7? Ay, bakit? May wala akong ambisyon mag-abot ng 80. I will even ask God now, please, pagkatapos ko sa presidency o natanggal ako dyan, tapusin mo na ako. Kasi gusto ko na magpunta sa nanay pati tatay ko kung nakaan sila. Ganun lang yan. Wala akong ambisyon dyan. Actually, tapos na ako. I can even see my life in front of me. I never lost an election since 1988. Wala na akong mahingi sa Diyos. Kaya ang hinihingi ko, buhay ko na lang. Na magmasagana hanggang makatapos ako sa trabaho ko. Na wala akong ambisyon. Pera, Sus Maria. Wala, totoo. Wala akong fascination. Baski noon pa, yung classmate ng kanya, no? Tiis kaming lahat. Wala akong kutsi-kutsi, kagalkal. Totoo. Binangga pa ni Yasay. Karumate kami, Yasay pati ako. Kaharap namin si Dulay, yung BIR, pati Bebot Belio. Mga puro Ilocano yan, kami dito. Kaya, ako komportable kami. Dormitorio So I can manage well with every crowd sa Pilipinas. Dulay na yan, he's very honest. Baski nung taga-YMCA pa kami, sa dormitorio, minsan Holy Week. So may PX doon, nakawan. So ninakaw namin yung mga sigarilyo na maganda. So, pagdating ng pulis, pag-report, hanap ang pulis ng tanong, meron, bakit yung lahat ng sigarilyo, yung pagtapon sigarilyo, itapon, marami dyan yung mga Winston, yung imported. Siyempre nako, siyempre ko. Ay one namin kung sino ang nagnakaw. Pero Dulay, ayaw talaga. Wala yan. Bebot, Belio. So, lahat kami nagtatrabaho. Do not place any premium sa aming posisyon. Wala yan, Presidente. I have to, kaya tawag lang niya sa akin, Mayor. Because I have asked everybody, I'm not comfortable with President. So, Mayor, okay lang. Tawag niya ako, Mayor. Totoo. Do not call me President. I don't like it. Mayor, kasi hindi nga ako. Sabihin niyo, yung Duterte ninyo, hindi pang President yan. Okay. I'm not. The issue is not really whether you like me or not as your President. The issue is,
ang corruption, criminality, drugs. Matapos ko lang yung tatlo na yan, maganda na ang bayan ko. Aangat na yan. Kaya bigyan mo ninyo ako. There are so many issues now about my going to China, about my relation with the US. I am not picking a quarrel with anybody. I just want to be friends with all. Then America maybe will understand it. But it takes time for them to, understand geopolitics, where I find myself now in the matters of the issues global, in sa business. Then they want to put up another bank. Then you have this another body. At ang tayo hindi membro kasi pobre lang. Kalkulukuhan to sabi. Tapos sa EU, they want you to, alam mo, ewan ko, pinirma ba tayo sa protocol? Sa gas emission? Hindi ako pipirma niya, yawa na. Huwag mo akong limitahan kasi ratio and proportion ganon. Hindi ka pwedeng magtaas. Because ang climate change, kung bababa, ganon rin. Anak na. Because the industrial nations of the world, you spewed up a lot of poison and gas all throughout this 100 years. Starting with your conquest sa Middle East. You took advantage of the fat of the land, including the Philippines noon, 50, 40 years, and 400 years we suffered imperialism. Tapos ngayon, ganonin ninyo kami. Kayong umabot na, all along, you poison the entire planet. And yet, hindi na kami makataas. So, how can now I set up itong mga industrial zones? Kung limitahan mo ako, you have to approach it in a very realistic way. It could not be a binding treaty if it does not work to the best interest of my country. Kayo yang dyan, ilan man ang ating factors? When did we ever improve? Almost stagnant nga tayo. So we have to push talagang, and the only way to do it is really push forward. The only forward move that we can make is mag-umpisa sa gobyerno ninyo. Mag-umpisa talaga. Huwag kayo, sabi ko sa airport, una pa lang gustong humingi, sabi ni Duterte, sampaling ka raw. Tapos sampaling, tawagan mo ako. Totoo, pakita ko sa inyo paano magsipa ng tao sa publiko. Ay ako, gano'n, talagang sisipa ako ng tao. Sabi nila, Duterte, hindi na manalo yan kasi nanampal. Kung ayaw, gusto ng Diyos, di wala na. O pagkatapos ng gusto ng Diyos. Kaya huwag ninyo akong sisihin. Kung gusto ninyo, may galit kayo, gusto ninyong sigawan ninyo ang Diyos. Kasi ang Diyos naglagay sa akin dito. Okay? So, we all believe in God. Ako naman is, ang pamilya ko, even my son married a Maranao, mother, pati Tausug ang tatay niya. So it kind of mix in my, mga apo ko, half of the line there is, are all Moro. It's either Tausug or Maranao. But we believe in God. So God says that in the fullness of God's time, what He prophesied for this nation, the Philippines, will be realized. So with that promise of God, hindi yan akin. Ako, utusan niya ako. I will work to what strictly in accordance with what God wanted me. Kasi nga ang pagka-presidente ko, almost destiny.